Ang talinghaga ng manihim ay isa sa mga kwentong itinuro ni Jesus upang ipakita ang iba't ibang paraan kung paano tinatanggap ng tao ang ebanghelyo. Makikita ito sa mga ebanghelyo ni Mateo, Marcos at Lucas. Sa isang pagkakataon, nagturo si Jesus malapit sa dalampasigan. Sa loob ng ilang sandali, maraming tao ang nagtipon sa paligid niya. Kaya't sumakay siya sa bangka at naupo habang ang mga tao'y nanatili sa baybayin. Doon, nagsimula siyang magturo gamit ang mga talinghaga, kabilang na ang isang magsasaka ang lumabas upang maghasik ng binhi. Habang siya ay naghahasik, may mga butong nahulog sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at kinain ng mga ito. May mga nahulog sa batuhan, kaunti lang ang lupa roon, kaya't mabilis silang tumubo, ngunit nang sumikat ang araw, nalanta sila at natuyo, sapagkat wala silang ugat. May mga buturing nahulog sa lupaing matinik. Tumubo sila, ngunit nasakal ng mga tinik at hindi namunga. Ngunit may mga butong nahulog sa matabang lupa, tumubo, lumago at namunga 30, 60 at maging 100 ulit ng binhing inihasik. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus, ang may mga tainga upang makinig ng mabuti. Nang mag-isa na si Jesus kasama ang 12 at ang ilan pa, tinanong siya ng mga ito kung ano ang kahulugan ng mga talinghaga. Sinabi niya, sa inyo ipinagkakaloob ang karapatang maunawaan ang hiwaga ng kaharian ng Diyos. Ngunit sa iba, gumagamit ako ng mga talinghaga upang kahit makita nila ang aking ginagawa, hindi nila ito maunawaan. At kahit marinig nila ang aking mga salita, hindi nila ito maunawaan. Baka pa sila'y magbalik loob at mapatawad. At ipinaliwanag niya, ang magsasaka ay kumakatawan sa taong naghahayag ng salita ng Diyos. Ang mga binhing nahulog sa tabi ng daan ay ang mga taong nakakarinig ng mensahe, ngunit agad dumadating si Satanas at inaalis ito sa kanilang puso. Ang mga nahulog sa batuhan ay yaong tumanggap ng salita ng may galak, ngunit panandalian lamang. Kapag dumating ang pagsubok o pag-uusig dahil sa pananampalataya, agad silang sumusuko. Ang mga nahulog naman sa tinikan ay mga taong nakakarinig ng salita, ngunit nasasakal ng mga alalahanin sa buhay, pagkasilaw, sa kayamanan at pagnanais sa ibang bagay. Kaya't hindi sila namumunga. Ngunit ang mga nahulog sa matabang lupa ay ang mga taong bukas ang puso, tumatanggap sa salita ng Diyos ng may pananampalataya at namumunga ng sagana 30, 60 o 100 ulit ng binhing inihasik. Sa simpleng larawang ito, ipinapakita ni Jesus ang mga klase ng pagtanggap ng tao sa ebanghelyo. Ang buto ay ang salita ng Diyos. Ang magsasaka ay ang tagapagpahayag. At ang lupa ay ang ating puso. Ang bunga ay depende sa kung anong uri ng lupa ang mayroon tayo. Ang lupang nasa tabi ng daan ay kumakatawan sa matitigas ang puso. Naririnig nila ang salita, ngunit hindi ito pinaniniwalaan. Walang puwang sa kanilang puso ang salita ng Diyos, agad itong inaagaw ng kaaway. Ang mabatong lupa naman ay tumutukoy sa mga taong mababaw. Natutuwa sila sa salita ng Diyos sa simula, ngunit kapag dumating ang hirap, pagsubok o pagtutol dahil sa pananampalataya, agad silang sumusuko. Hindi sapat ang emosyon upang manatili sa pananampalataya, kailangan ang matibay na ugat sa Panginoon. Ang lupang matinik ay para sa mga taong nakikinig sa salita, ngunit unti-unting sinasakal ng mga alalahanin, bagnanasa at makamundong hangarin. Hindi sila namumunga dahil inuuna nila ang sarili, yaman at pansariling interes kaysa sa Diyos. At sa wakas, ang matabang lupa. Ito ang puso ng mga taong tunay na tumatanggap sa salita ng Diyos. Bukas sila, tapat at may pananampalataya. Kahit
dumaan sa pagsubok, hindi sila sumusuko. At dahil dito, namumunga sila ng sagana. Kapatid, malinaw ang tanong ni Jesus sa talinghagang ito. Anong uri ng lupa ka? Ang ebanghelyo ay inihahayag sa lahat. Ngunit ang epekto nito sa buhay natin ay depende sa kung paano natin ito tinatanggap. Ang mensahe ng kaligtasan kay Kristo ay hindi lang dapat marinig. Dapat itong tanggapin at isabuhay. Sinasabi sa Juan 3:9, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sa Juan 2:24, sinabi ni Jesus, maliban kung ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ito ay mananatiling nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamatay, ito'y magbubunga ng sagana. Kaya't kung narinig mo ngayon ang mensahe ng kaligtasan, tanggapin mo si Jesus ng buong puso. Isuko mo sa Kanya ang iyong buhay, at sa pamamagitan niya, makikita mo ang tunay na bunga ng pananampalataya. Ang lahat ng ito ay para sa kaluwalhatian ng Diyos.